Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today's video ay ibahin naman natin. Magluluto ako ng Pakistaning ulam o salan ang tawag nila dito. At ang lulutuin ko ay isa sa kanilang mga paborito na makikita nyo rin kadalasan sa mga restaurant o karinderya dito sa Pakistan. Dito ay ang chole o chani dal. Ito ay ang chickpeas at sa atin naman sa Tagalog ay garbanzos. Sa inyong mga lugar ay siguradong may iba't iba rin itong tawag. Ay isa sa napaka-common at paboritong ulam o salan ng mga Pakistani. Aming paraan ng pagluluto ng chole dito sa Pakistan. At ngayong araw na ito, ang ipapakita ko sa inyo ay ang pagluluto ng chole na gamit ang instant ingredients o masala ang tawag nila dito. Iba't iba din itong brand, katulad ng National, Shan at iba pa. Pero ang gagamitin ko ngayon ay brand ng Shan kasi yun yung available. So ganito lang yung gagawin ko, ipapakita ko sa inyo at napakadali nito. Ito yung pinakamabilis na pwede mong gawing pang-ulam ng iyong pamilya, lalong-lalo na kung ang pamilya mo ay mahilig talaga sa mga Pakistaning pagkain. Kung may asawa kang Pakistani, Indian, Afghanistan, Bangladesh o yung mga bansa na malalapit sa Pakistan, halos kasi magkakapareho yung kanilang pagkain. Ay dapat mo itong panoorin para at least matuto ka kahit papanong magluto ng kanilang pagkain in a simplest way. Pero madali lamang gawin. Tulad ng sinabi ko, gagamit ako ngayon ng instant ingredients na nabibili sa mga market. Pero sa susunod ay gagawa ako ng video na hindi nyo na kailangan ng mga masala o yung mga instant ingredients. Pero napakasarap at mas masarap pa kaysa sa mga ganitong klase ng luto o paggamit ng masala. And if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell so that you will be notified for the next video. Meron akong readying boiled garbanzos o chickpeas sa loob ng freezer. Ganito ang ginagawa ko buwan-buwan at dahil nga hindi naman nawawala ang aming chani dal sa isang buwan, kaya naglalaga na ako ng 1 o kalahating kilo chickpeas o chani dal. At pagkatapos ay hinahati-hati ko ito ng tigda-2 tasa sa isang plastic at inilalagay ko sa freezer. Dahil nga magluluto ako ng chole, naglabas ako ng isang balot galing sa freezer. Dahil galing sa freezer ay ibababad muna natin ito sa malinis na tubig. Ibabad ko ito ng 1 oras dahil malamig dito sa amin. Pero kung hindi malamig sa inyong lugar, pwede nyo ito ibabad ng mga 15 to 20 minutes. Depende sa panahon at depende rin sa init ng inyong tubig. Nalalambot natin ang ating garbanzos. Gaya tayo ng isang malaking sibuyas kasi nga ihahalo natin sa masala para hindi masyadong kita. Kuha ng isang bowl at pagkatapos ay lagyan natin ito ng 2 kutsarang masala o chole masala. Ito yung chole masala at ang gamit ko dito ay Shan. Medyo natapon pero okay na yan. Consider na yan na 1 tablespoon. Okay, 2 tablespoon, ay sumobal na. Pero okay lang, depende na lang kung gaano kaanghang at gaano kaalat ang gusto nyo. Pero yan 2 tablespoon ay tamang-tama na. At lagyan natin ng tubig. Pagkatapos ay haluin natin ito. Actually, kahit hindi na natin ito gawin, pero sa akin, ginagawa ako para makita ko talaga na walang buo-buo at saka baka mamaya may mga insekto dyan. At least makita ko bago ko man lang ilagay o igisa. Mamaya lalong sumarap ang ating luto dahil napasama na ang insekto sa ating paggisa. Tapos ay kumuha tayo ng kaldero na ating paglulutuan. Yung katamtamang laki lang kasi lang naman ng garbanzos o chole ang lulutuin natin. Kaya tama lang yung katamtaman lang na kakasya ang ating lulutuin. Hugasan muna natin kasi minsan may mga gumagala-gala dyan na mga ipis o insekto din. Baka mamaya nang itlog na pala sa loob ng ating kaldero. Ilagay natin sa apoy hanggang sa matuyo ang tubig. At kapag wala ng tubig, katulad nito, di ba may mga tubig-tubig pa, gumamit ako dito ng plastic na spatula. Actually, itong spatula ito ay heat resistance, kaya walang problema kung gagamitin natin siya sa mainit na kawali o mainit na mantika. At ayan nga, wala ng tubig. Ilagyan natin ngayon ng kalahating tasa ng mantika. Actually, depende pa rin yan sa inyo. Pero ang chole kasi medyo maaksay. Nag-absorb ata siya ng mantika. Kaya pag nilagyan mo siya ng mantika, ay pagkakaunti lang hindi mo makikita o hindi mo malalasahan yung mantika. Pero kapag mga Pakistani talagang nagluluto, naku po, lumalangoy ang kanilang pang-ulam sa mantika. At painitin natin ng kaunti. Pagkatapos ay ilagay natin ang ating chinap-chap na onions. Ayan, gisa-gisahin natin ng kaunti hanggang sa ito ay mag-brownish. Huwag natin sunugin, kailangan
kailangan brownish lang, yung parang nag-gold, para at least magandang tingnan, di ba? Kaya ganito ang gusto ko kasi ayaw ko siyang makikita na makikita yung mga buo-buo pang sibuyas kasama ng chole. Dapat kasama siya sa sabaw para hindi natin pansin yung sibuyas. Lalong-lalo na ng mga bata dahil medyo may pagkapihikan. Ang mga bata, di ba, minsan pag may nakikita sila, akala nila gulay o kaya ngayon sibuyas, hindi nila kinakain. Ngayon, kung napasama siya sa sabaw dahil sa kaliitan ng paggayat, ay hindi na nila mapapansin. Nakakain na nila nang hindi nila napapansin. Eto nga, nagkulay brown na siya. Ngayon, pwede na nating ilagay yung ating mixture ng masala o yung ingredients na instant ingredients masala o chole masala. Ayan, ihalo-halo natin ng kaunti hanggang sa maluto yung ating, o magkulay brown, although brown na siya, pero yung konti pang brown para maluto yung ating ingredients o yung masala. So ayan, 'di ba? Medyo makikita niyo walang buo-buo, pero pwede niyo namang ilagay ng nang wala na yung hindi niyo na kailangang tunawin sa tubig kasi hindi naman siya talaga usually nagbubuo-buo. Pero yung sabi ko sa inyo, chinecheck ko baka kasi may mga insekto. Niyo ring haluan ng Knorr cube para kahit na walang manok, may lasang manok. Ay pwede po 'yun sa inyo na. Ayan, nagisa na natin yung ating mga ingredients. Ngayon, ilalagay natin yung ating chole. Ayan, hindi pa rin siya masyadong tunaw, di ba? At may sabaw. Hayaan na natin yung sabaw, wag nating tanggalin kasi yan yung ating pinaglagaan. Ihalo na rin natin kasi kailangan pa nating dagdagan pa ng tubig. So, ito na. Ilagay natin ngayon. O, tingnan nyo, makikita nyo, nag-brown na siya. Parang humihiwala yung mantika sa mga ingredients na inilagay natin. Wala po tayong idadagdag. Kaya hindi po natin siya lalagyan ng chili, ng asin. Lahat po yan ay kompleto na ang lasa. Depende sa inyo, pero tikman nyo muna bago kayo magdagdag ng ibang ingredients dahil maaaring ito ay maging sobrang maalat. Yan, ilagay na natin tapos dagdagan natin ng tubig kasi kakunti pa yung tubig. Right? At hindi pa talagang sobrang lambot yung aking chole na yan o yung ating garban sauce. Kaya kailangan ko pa siyang pakuluan ng mga ilang minuto o mga 15 to 30 minutes. Kasi nga dito well done ang luto. Pero pwede namang mabilisan kasi luto na naman yan. Kaya lang kasi depende. May mga tao kasi na ayaw nila ng medyo matigas-tigas. Tulad dito sa amin, gusto nila taga sobrang lambot. Ngayon, tatapos na lalagyan natin o palalakasin natin yung ating apoy at dagdagan natin ito ng tubig. Yan. Medyo dadamihan ko dito ang tubig kasi gusto kong pakuluan pa siya ng mga 30 minutes hanggang sa sobra na siyang lambot. Ayan, diba? Ganyan lang. Madali lang siya. Kung hindi ka naman, pero kung nagmamadali ka at wala ng oras, kung talagang gutom na, pwede na yan ng 15 minutes. Konti lang ilagay mong tubig para mabilis yung pagluto. Huwag nating masyadong takpan, okay? Konti lang, mga half lang yung ating takip kasi baka mamaya umawas yung tubig. So, ayan, kumukulo na sa malakas na apoy, okay? Kapag ganyan kumukulo na, ay hinaan na natin ang apoy. At pagkalipas nga ng 15 minutes, naging ganito na siya. Kumunti na yung tubig. Kanina, ang dami-dami niyang tubig. Ngayon, kaya hindi pa rin yan para sa akin. Marami pa rin yan tubig na yan. Kaya pakukuluan ko pa ulit siya ng mga 15 minutes sa tamang lakas ng apoy. At eto na, talagang mapapansin nyo, wala na o kakaunti na talaga yung tubig. Ngayon, ito ay tamang-tama na. Lagyan natin ng green chili pang pasarap o pang padagdag ng masarap na amoy. Yan. Buong green chili at patayin na natin ang apoy. At pagkatapos ay lagyan natin ito ng garam masala. Yung garam masala ay pinaghalong black pepper at zira seeds o cumin seeds na grenade ko. So ayan, lagyan natin siya. Pwede rin lagyan nyo ng coriander leaves. Mayroon kayong coriander leaves o spring onions, pwedeng ilagyan nyo rin siya para mas maganda at mas masarap. So ito, luto na ang ating chole or garban sauce masala o salan. Salan ang tawag nila dito. Masarap ito sa naan. Masarap din siya sa rice, promise. Hindi ko nga alam na masarap pala to sa rice kasi sa atin hindi natin alam tong luto na ito. Ang lang natin ay ihalo sa salad o sa karne. Ito sa Pakistan, napakaraming klase ng luto. Nagluto na rin ako ng aming dessert, ang soji ka halwa. Masarap din ito. Ipapakita ko sa inyo. At yan nga ang isa sa masarap na pangulam o paborito ng mga Pakistani na salan o pangulam. Kung bago ka sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and give your comments. See you on my next video. Bye!